Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon akidah, insyaAllah, at nandun na tayo sa chapter 6 ng Kitabut Tauhid, Babu Tafsirit Tauhidi wa Syahadati an la ilaha illallah. Ang kabanata tungkol sa tafsir o paliwanag kung ano ang tauhid at ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. So dito ilalarawan na insyaAllah, i-define ang tauhid. At syempre ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Kasi nakaraan na chapter, tungkol yon sa pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, yung mas malalim na pagtalakay dito inshallah. So merong naunang binanggit dito na aya. Matatagpuan ito sa Suratul Isra, verse 57. Suratul Isra, verse 57. Ang Suratul Isra, chapter 17. Chapter 17 ang Suratul Isra, verse 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adhabah inna adhaba rabbika kana mahdura. So dun sa aya na yon, yung mga dinadasalan daw ng mga tao, sila ay naghahangad patungo sa kanilang Panginoon ng wasila o kaparaanan. Kaparaanan, ibig sabihin, lahat sila ay naghahangad din na mapalapit kay Allah at naghahangad ng kanyang biyaya. At gayon din, sila nga ay naghahangad na o nag-uunahan pa nga sila sa isa't isa kung sino sa kanila ang magiging pinakamalapit kay Allah, at lahat sila ay naghahangad ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ito na dinadasalan nila ay natatakot sa parusa ni Allah. Tunay na ang parusa ng iyong Panginoon ay isang bagay na dapat na katakutan. Yung tinutukoy dito na mga dinadasalan ng mga tao na natatakot din kay Allah, yung mga dinadasalan ng mga tao na ang mga dinadasalan nila na ito, mga tinuring nilang Diyos na natatakot din naman kay Allah, ito na yung sina Isa alayhis salam, sina Maryam, sina Uzair, o yung iba pang mga tao na mananampalataya na sinasamba ng mga tao. Ginawa nilang mga Diyos na katambal ni Allah. Lalong-lalo na yung mga propeta. Lalong-lalo na si Isa alayhis salam na sa kanya sumasamba ang pinakamalaking relihiyon na umiiral sa panahon natin ngayon, yung Kristyanismo. Nang aya na ito ay pagpapabatid ng butlan o yung kawalang saysay ng pagsamba ng tao sa kanilang kapwa-tao, lalong-lalo na sa mga tao na ito, dahil ang mga ito ay mga alipin lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay natatakot din kay Allah at sumasamba rin kay Allah, syempre. Na related din dito yung magiging tugon ni Isa alayhis salam sa araw ng paghuhukom. Di ba natalakay na natin yun kapag tatanungin si Isa alayhis salam, akulta linnasi ittaquduni wa ummi ilahayni min dunillah. Tatanungin siya ni Allah na sinabi mo ba sa mga tao na kunin ninyo ako at ang aking ina bilang mga Diyos na katambal ni Allah? Itatanggi yun ni Isa alayhis salam. Kasi wala namang ganun. Ang mga tao na ito na sinasamba nung mga tao, ibig ko sabihin, itong mga tao lang na ito na nakikilala na mga matutuwid,
sila ay mga alipin lang ni Allah at sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung halimbawa sumasamba sila sa mga musyrik din, sa araw ng paghuhukom, magiging ganito rin yung kanilang kalagayan. Matatakot din sila kay Allah. So either way, walang saysay ang pagsamba sa kanila. So dito sa aya na ito, dito nga sa Suratul Isra, chapter 17, verse 57, so merong mga terminolohiya dito. So sinabi nga, ulaika alladhina yaduuna. Yaduuna, galing din ito sa salitang da'a, ibig sabihin na nanalangin. At actually, sa tafsir dito, ang yaduuna dito ay nasa kahulugan ng ya'budun, sumasamba. So hindi lang sa pagdarasal nila, sila ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Isa alayhis salam. Sa lahat ng uri ng pagsamba nila na iniuukol nila kay Isa alayhis salam. Kasi hindi lang naman pagdarasal yung inuukol nila, di ba? Nagkakaroon sila ng piyesta para kay Isa alayhis salam. Nagkakatay sila ng hayop para kay Isa alayhis salam. At iba't iba pang mga gawaing pagsamba. At ang dua, maaring ang magkaroon nito ng dalawang kahulugan. Anong isa? Dua ut talab, dua ng paghiling, at yung isa, anong isa? Duaul ibada, dua sa pagsamba o sa pamagitan ng pagsamba, na technically ang lahat ng ginagawa nating pagsamba ay dua kay Allah, panalangin kay Allah, kasi ang bawat gagawin nating pagsamba ay ginagawa natin sa kaluguran para kalugdan tayo ni Allah at para tayo ay gantimpalaan ni Allah o makamit natin yung ilang mga bagay na hinihiling natin kapalit nung mga pagsamba na yon. Okay? Kaya siya, sa konteksto na ito ay maaring maunawaan yung yaduuna, ya'budun. Hindi lang dua ang tinutukoy dito, kundi mga pagsamba. At yung isa pang salita, yabtaguna. Yabtagun, ibig sabihin yatlubun. Yabtagun, galing sa salitang ibtaga. Ito rin yung salita doon sa Surah Ali Imran. Wa may yabtagi gayral islami dinan, yun din yun. Yabtagi, singular. Yabtagun, plural, na present tense. Okay? So yun yung sinasabi ko sa inyo. Isisingit-singit lang natin yung Arabic, inshallah, kasi baka mas matututo kayo sa ganitong paraan na practical. Wasila, al-wasilatu, at-tawassul ila shay'in biragbatin. Ang wasila, ito yung paraan na makarating ka sa bagay na ginugusto mo o gusto mo. Okay, sa yung mga sinasamba ng mga tao na katambal ni Allah, sina Isa alayhis salam, si Maryam, o kahit yung mga anghel, actually, yung mga anghel, naghahangad lang din sila kay Allah. Hinahangad lang din naman nila si Allah. At sinabi nga dito, wa haqiqatul wasila ilallahi mura'atu sabilihi bil ilmi wal ibadati wa taharri makarim asy-syari'ah. At ang pagsasakatuparan ng wasila o ng daan patungo kay Allah ay ang pangangalaga o pagtahak sa landas patungo kay Allah sa pamagitan ng kaalaman, pagsamba, at pagsasabuhay sa anumang bahagi ng mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang tao, makakarating kay Allah inshallah. O mapapalapit kay Allah, o makakasunod kay Allah sa pamagitan ng kaalaman, at ang kaalaman na ito ay naisasabuhay sa pamagitan ng pagsamba, at mananatili tayo sa pagsamba, inshallah, sa pagpapahalaga natin sa mga isinabatas sa relihiyon na ito. So sa syarhul aya, ang paliwanag sa aya na ito, yaqulullahu ta'ala, sinabi ni Sheikh rahimahullah, ulaika alladhina yadu'uhum ahla syirki mimman la yamliku kishfud dar
wala tahwilahu minal malaikati wal anbiya'i was salihin. So sinasabi ang kahulugan ng aya na ito, na yaong mga dinadasalan ng ahlus shirk. Ang ahlus shirk, ito yung mga musyrikin, yung mga nagtatambal kay Allah, yung mga nagdarasal sa iba paliban kay Allah, ang mga dinadasalan nila ay walang taglay na anumang pag-aalis sa kanila ng pinsala o pagtataboy nito. Magkaiba yon, yung inaalis yung pinsala at itinataboy yung pinsala. Aalisin, ibig sabihin, mawawala talaga, tahwil, dadalhin sa iba. So walang kakayanan ang anghel, ang mga propeta, o sino mang mabubuting tao, yung solihin, na mag-alis sa kanila ng pinsala o maglipat nito. Ibig sabihin, wala ngang saysay ang pagsamba sa kanila. Yatlubunal karba minallahi bil ikhlasi lahu wa ta'atihi fima amara wa taraka ma nahahum anhu. Fima amara wa tarku ma nahahum anhu. So itong mga ito, ang mga anghel, ang mga propeta at ang mabubuting mga tao, matutuwid na mga tao na sinasamba ng mga tao, lahat ng mga ito ay naghahangad lang din na mapalapit kay Allah. Nang merong ikhlas at pagsunod sa anumang iniutos sa kanila at pag-iwas sa anumang ipinagbawal sa kanila. So walang saysay ang pagsamba kay Isa alayhis salam, sa nanay niya, kay Mama Mary, sa mga anghel, o kahit sa mga tinatawag na aulia. Yung mga matutuwid na mga tao na namatay na, walang saysay dahil lahat sila ay naghahangad lang din na mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At makukuhang aral mula sa aya na ito, Ar-raddu alal musyrikin alladhina yadu'una as-salihina wa annahu syirkun akbar. Ang aya na ito ay tugon o sagot sa mga nagtatambal kay Allah na sumasamba sa matutuwid na mga tao. At actually marami niyan kahit sa panahon natin ngayon. Kahit sa panahon natin ngayon, maraming mga tao, kahit laganap ng kaalaman, naroon pa rin sila sa kadiliman ng kamangmangan dahil mas pinipili nila o mas pinahalagahan nila ang kinagisnan nila ng mga tradisyon na di umano pagpapahalaga sa mga ninuno na namatay, mga matutuwid lalong-lalo na nag-aalay sila sa mga ito sa libingan ng mga pagkain o kaya nagpapakain sila, yung tinatawag nilang yung kanduri na tinatawag sa Mindanao, malawak siya na terminology. Minsan ang kanduri ay magiging halal. Pwedeng mubah na nagpapakain lang sila bilang selebrasyon na nakapasa yung anak nila sa pag-aaral, nakatapos. Yun ay pinahihintulutan. Kasi hindi naman yun Eid, hindi naman yun inuulit-ulit. Pero maaring yung kanduri ay tumutukoy doon sa kanilang pagse-celebrate sa anniversary ng pagkamatay ng kamag-anak. Kaya kapag napunta kayo doon sa mga taga Mindanao, halimbawa iayain kayo, sama ka, may kanduri, tanong nyo muna, anong klase yan? Anong klaseng kanduri nang sa gayon ay makatiyak tayo na hindi shirk yung mapupuntahan natin, inshallah. O hindi bid'ah yung mapupuntahan natin, inshallah. Ilang beses na ako nabiktima niyan. Yung inanyayahan kami na kumain, tapos pagdating ko doon, yung pala anniversary nung namatay, kumbaga, may isang pagkakataon na hindi talaga ako, kumbaga, depende rin sa sitwasyon. Hindi ako nakapagsalita laban sa kanila. Kumbaga,
Inisip ko pagka nagsalita ako laban dito, mamamatay. Mamamatay ako, manganganib yung buhay ko. Pero yung nagpadua sila sa akin. O di nagdua ako, ganun. Tapos bandang uli, nung pakiramdam ko medyo okay na, pinaliwanag ko sa kanila na pwede naman magdua araw-araw, sabi ko. Kahit walang kanduri, kahit hindi death anniversary, pwede. Yun lang yung sinabi ko sa kanila. Kasi kung ganito, sabi ko na pwedeng ito mahuhulog to sa sa bid'a. Nakiramdam muna ako, hindi ko agad sinabi yun. Mga ilang oras muna kami magkasama bago ko sinabi. Nakiramdam muna talaga ako kasi depende rin Kaya nga ang pagbabago talaga sa totoo niyan, hindi ganoon kadali. Hindi ganoon kadali. Kung naalala niyo yung kwento ni Sheikh Sarnan dito nung nakaraan, di ba? Nag-lecture siya doon sa India, yung mga nagmamaulidun nabi. Hindi yun nabago ng mga nag-aral ng Madina na umuwi doon tapos gusto agad ng pagbabago. Nabago siya nung dinaan sa dahan-dahan yung pagbabago. So ganun din. Hindi maaari na yung pagbabago bigla-bigla. Okay? Tingnan nyo na lang doon sa Makkah. Di ba 13 years doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Madina, 10 years. Ang alak ipinagbawal doon na sa Madina. Hindi sa Makkah. Hindi sa Makkah. Kasi hindi ganun kadali na mabago ang mga tao. Dahan-dahan lang. Kasi kung pipilitin natin yung mga tao, oo, shirk yan. Pero hindi rin naman pwede na yung bibiglain natin yung mga tao. Halimbawa na lang yan. Noong 2011, merong tinatawag na Arab Spring. Ang daming mga bansang Arabo sa Middle East, sabay-sabay nagrevolusyon, nagrebelyon yung mga tao. Sa Syria, sa Egypt, sa Tunisia, sa Libya, nagrebelde sila. At yung mga rebellion na yun, syempre, sinuportahan din naman ng meron ding personal na agenda. So, dahil sa rebellion nila, nagkaroon ng mga kaguluhan. Nagkaroon ng kaguluhan. Kaya nga bawal sa Islam yung yung rally. Bawal sa Islam yung pagrarally. Kung gusto mo ng pagbabago, personal mo na kausapin yung pinuno. Hindi magrarally ka sa kalsada. So nangyari, nagkaroon ng civil war sa Syria hanggang ngayon, magulo. Nagkaroon ng civil war sa Yemen hanggang ngayon, magulo. Nagkaroon ng civil war sa Libya hanggang ngayon, magulo. Ang Egypt, ang Tunisia, medyo naging stable pero presidente, secular. Secular din naman ngayon. Pero ang lahat ng mga bansang ito, kung iahambing yung kalagayan nila ngayon pagkatapos ng revolusyon, kumbaga, mas masama kaysa sa kalagayan nila nung dating panahon, doon sa panahon ng mga pinatalsik nila, pinabagsak nila ng mga pinuno nila. Halimbawa na lang sa Iraq. Nalaktawan pala natin yung Iraq. Yung Iraq, hanggang ngayon magulo. Ngayon kaka-recover lang nila sa ISIS. Bago dumating ang ISIS, nagkaroon ng civil war. Ahlus Sunnah tsaka yung mga Shia. Pero nung panahon ni Saddam Hussein, oo, magulo, pero mas magulo ngayon na wala si Saddam Hussein. Actually, may kinukwento nga yung mga Iraqi na dumating talaga yung panahon na napakagulo na. Tinanong daw ng mga Amerikano si Saddam Hussein, bago pa nila bitayin si Saddam, tinanong nila, Saddam, gaano kahabang panahon ang kailangan mo para maibalik sa stability ang Iraq? Kasi nagkakagulo na May mga gera-gera na, may civil war na nga Basta nung napabagsak ng mga Amerikano, si Saddam, kanya-kanya na yung labo-labo na yung mga tao doon. Kasi ang Iraq, 20% lang nun Arabo na Ahlus Sunnah. 60% Shia. So minority talaga sila doon.
At yung natitira, yung iba't ibang mga angkan, mga lahi. Yung mga Kurdish, mga Assyrian. So konti lang talaga yung Arabo, pero may stability nung panahon ni Saddam Hussein. Kaya nga nung tinanong daw siya ng mga Amerikano, gaano katagal ang kailangan mo para maibalik sa kaayusan yung Iraq? Sabi ni Saddam, kwento lang to mga Iraqi. Hindi ko pa na-verify, pero sabi raw ni Saddam, bigyan niyo lang ako ng 1 oras. 1 oras lang, sabi ni Saddam. 45 minutes para makaligo, makapagbihis, tas 15 minutes magsasalita daw siya sa TV. Maayos ang lahat, inshallah. Ganun ka confident si Saddam Hussein at posibleng totoo. Kasi si Saddam Hussein, ganun siya, secular, tapos marami siyang mga human rights violations, pero di hamak na mas magulo ang panahon nung wala siya kaysa doon sa panahon na naroroon siya. Kaya yung mga pagbabago, hindi yan basta-basta, inshallah. Hindi yan basta-basta. Meron kang nakikitang shirk, meron kang nakikitang bid'ah, hindi rin basta-basta makakapagpayo o makakapagbawal. Kaya nga yung hadith, yung man ra'a minkum munkaran, di ba meron 3 antas? Baguhin sa pamagitan ng kamay kung meron kang otoridad. Baguhin sa pamagitan ng dila kung wala kang otoridad pero may kakayanan ka na magpayo o sa palagay mo tatanggapin yung payo mo. Pero kung wala talaga, edi isa puso mo na lang, ibig sabihin, magdua ka para sa kanila at isa puso mo na hindi ka masasadlak doon sa bidaan na kinasasadlakan nila. Kumbaga, ilalayo mo yung sarili mo doon. So, hindi basta-basta. Marami tayong makukuha na aral mula sa history, inshallah. Kasi sa history, nakikita natin yung mali nung iba at natututo tayo doon sa kanilang pagkakamali at na-apply natin. Actually, doon sa Marawi Siege, marami sa mga naging desisyon ng AFP, natutunan nila doon sa Mosul. Natutunan nila doon sa Mosul. Ang Mosul, sinakop siya ng ISIS. 3 taon bago nila nabawi. Pero ang Marawi, 5 taon lang, 5 buwan lang nabawi agad. Kasi marami rin silang natutunan doon. Ang isang malaking hirap doon sa Mosul, nung sinakop ng ISIS yung Mosul, yung mga sibilyan nandun. Tapos nung babawiin na nila yung Mosul, sumalakay na yung army ng Iraq, nandun yung mga sibilyan, nahirapan silang kumilos. Kasi ginawang human shield yung mga sibilyan. Tapos hindi nila alam kung yung tumatakas ba ni sibilyan, kung sibilyan ba talaga o ISIS. Doon sila nahirapan. Samantalang nung simula pa lang nung Marawi Siege, pinaalis talaga nila lahat ng mga tao. Hindi lang basta-bastang umalis yung mga tao doon, ang mas marami talaga, pinaalis talaga ng gobyerno para makakilos ng maayos yung mga sundalo. So maraming natutunan doon, alhamdulillah. So balik tayo dito. So nga, hindi basta-basta yung pagbabago, lalong-lalo na sa shirk. Kaya mahalaga na maintindihan natin itong mga bagay na ito. At actually, magandang argumento ito. Magandang argumento itong aya na ito. Ito yung magandang tugon sa mga sabi natin Muslim na nananalangin o nagdarasal doon sa kanilang mga awliya. Na itong mga dinadasalan nila, halimbawa, nagdadasal din naman ng mga ito kay Allah. So bakit tayo magdadasal dun sa mga tao na iyon? Ngayon kung sasabihin nila, inilalapit lang nila tayo kay Allah, kaya dapat tayo magdasal sa kanila katulad sa sinabi sa aya na ma na'buduhum illa ayyuqarribuna ila Allahi zulfa, hindi namin sila sinasamba liban na lang para ilapit nila kami kay Allah. Ito rin yung sagot doon. So bakit kailangan pa nating ilapit yung sarili natin sa pamagitan nila kung pwede naman tayong dumiretso kay Allah? So ganun kasimple, ganun kadali ang argumento, inshallah. So hindi natin kailangan na, yung minsan
yung mga ganyan tao, ano yun, ipikon. Tinan mo ngayon, Maulidun Nabi. Pag yung mga yan, yung dinebate mo ng mahaba, tas wala na silang masabi, papatahin ka na yan sa salita. Marami na yung kung ano-ano na sasabihin. Nakakaasar lang patulan eh. Kasi hindi naman yan tutupad sa banta niya. Magbabanta lang yan. Alam ko kung taga saan ka, ganito, ganyan. Kung sa salita lang, walang gagawin yung mga yan. Kaya dahan-dahan lang tayo, inshallah, sa ating da'wah, lalong-lalo na sa mga tao na, kumbaga, matagal na silang nagsishirk o nakagawian na nila ang shirk, lalong-lalo na yung mga kabilang sa mga Muslim. Kahit hindi Muslim, ganun din. Hindi rin tayo basta-bastang makakapag-impose sa kanila ng pagbabago. Kahit pa magsyahada yan, hindi rin agad-agad. Kahit pa magsyahada, yung tao, hindi rin naman agad-agad na may papatupad natin sa kanya ang mga bagay-bagay. Dahan-dahan lang din. Kaya mahalaga na maintindihan niya muna yung aral, makita niya yung kagandahan nito, tapos siya mismo sa sarili niya, siya yung mag-a-apply. Siya yung mag-a-apply nito sa sarili niya. Kaya nga sa pangangaral, di ba, ang pangangaral ay balanse ng, anong babalansehin sa pangangaral? Nabanggit ko na yung dati Hindi, iba pa. Yung targib at saka yung tarhib. Targib, yung hihimukin mo yung mga tao na gumawa ng mabuti kasi ipapakita mo sa kanya o ituturo mo sa kanya yung magandang resulta ng paggawa ng mabuti. At tarhib, pagbababala sa masamang kahihinatnan ng hindi paggawa ng mabuti o yung paggawa ng masama. Targib at tarhib. Madalas marinig nyo yan sa tablig. Yung targib, pero balanse yun dapat. Meron din dapat na tarhib. So merong paghihimok at merong pagbababala. So katulad din sa Quran, di ba? Na ang Quran tinawag siyang mathani dahil may mga aya na nauulit-ulit dito. At madalas kapag binabanggit yung paraiso, binabanggit pagkatapos nito yung impyerno, at pagkatapos mabanggit yung impyerno, babanggitin din naman pagkatapos nito yung paraiso. Dahil binabalanse sa Quran yung paghihimok at yung pagbababala. So nga itong aya na ito, yung kanina, yung tinatalakay natin, ng mga dinadasalan nila, sina Isa alayhis salam, si Maryam, yung mga propeta, at yung mabubuting mga tao, yung mga anghel, lahat ng ito ay sumasamba rin kay Allah. Kaya ito ang magandang tugon at syempre isang magandang pag-i-illustrate, kumbaga paglilinaw sa kanila na ang pagsamba na ito ay shirk din. Shirk din. Walang pinagkaiba ang pagsamba ng tao sa rebulto, sa propeta, sa baka, sa kahoy, sa demonyo, lahat yun ay shirk. Lahat yun ay shirk. At panghuli, wa mudasabatuha dilbab anna tawhida la yasihhu illa ida buniya alal imani billahi wa ikhlasil ibadati lahu wa adamat taqarrub illa ilay. At ang kinalaman ng aya na ito dito sa chapter sa kahulugan ng tauhid, na ang tauhid ay hindi magiging tama liban na lang na kung ito ay nakapundasyon sa pananampalataya. So, ang maaari lamang maging tunay na mawahid ay ang tao na mayroong pananampalataya kay Allah at mayroong ikhlas, mayroong pagiging dalisay ng pagsamba kay Allah sa kanyang pagsamba at hindi siya magpapalapit sa sino man liban na lang kay Allah. So hindi niya hahangarin na siya ay mapalapit sa mga santo, sa mga anghel, sa mga rebulto o hayop. Kay Allah ang marapat na hangarin niyang pagpapalapit kasi yung sinasamba niya na tao, sina Isa alayhis salam o yung anghel halimbawa, sila ay nagpapalapit lang din kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung napakagandang aya na nagpapabatid ng kawalang saysay ng pagsamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre yung aral dun sa
pagpapatupad ng pagbabago o reforma o pagtatama sa mga nakasanayan ng mga tao na shirk o bidaa o bisyo. Pinakamainam pa rin dito talaga yung pagiging dahan-dahan dahil sa ganito ipinadaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbabago sa kanyang umma. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.